May Krispy Kreme. 4,400. Tara. Para tayong lahat na yun. Yun pa oh. Mag-withdraw din ako mamaya. Hello guys! I'm here to give you some tips and mga not to do when visiting Seoul, South Korea. So let's get started. Tip number 1. Have a backup. Oh, may pa-suspense na wala yung card ni Tintin. Kung napanood niyo sa previous vlog ko, nagkaroon si Tin ng sarili niyang Welcome to Seoul, South Korea moment, kung saan nakain yung BPI debit card niya dito sa KB ATM machine. Swerte lang kasi ilang minutes lang inantay namin, may dumating agad na staff from the bank. So nakuha namin agad yung ATM niya. Pero iniisip na namin, what if hindi makuha? Pwede niyang i-block yung mismong ATM dun sa BPI app niya para hindi siya magamit, di ba? And also, pwede rin siya mag-transfer sa amin para ma-withdraw niya yung gusto niyang, yung desired amount niya. Ang problem lang dito, what if solo traveler ka? So, dapat may backup ka. Pwedeng meron kang extra credit card na pwedeng gamitin. Or, better, meron kang ibang debit card na makaka-withdraw ka din. Or, pwede rin naman na bago ka umalis ng Pinas, meron ka ng dalang Korean won para meron ka ng panggastos throughout your travel. Tip number 2, make sure you can carry your luggage. When traveling kasi, make sure na hindi kayo mag-overpack ng mga gamit or kaya nyong buhatin yung sarili nyong luggage. Kasi kapag nag-transfer ka from airport to your hotel or sa other destination, mahabang lakaran talaga and may mga aakyatin ka talaga kasi hindi available yung escalator or elevator. Hindi naman lahat ng area sa Korea may ganito na luggage machine or escalator. So, kaming tatlo, dalawa na 20 kilogram luggage lang yung dala namin kasi 5 days lang naman kami doon. And hindi rin naman siya napuno. So, ayun. Think about what you bring and yung necessary lang as much as possible. Tip number 3, shopping. Compared sa Japan, mas mura yung bilihin dito sa South Korea. So, mag-research na kayo ng mga gusto nyong bilhin, especially mga skincare, kung saan sila sikat. Pero syempre, maging wise din. Hindi porket mura, bibilhin mo na. Dapat alam mo kung ano lang yung magagamit mo. Tip number 4, palace. Ang daming palace dito sa South Korea. As much as we like na puntahan lahat, hindi kaya ng time. So, nung ni-research namin, may napili kaming 2 palace. Yung Gyeongbokgung, dahil main royal palace siya ng Joseon Dynasty. And para mapanood namin yung changing of guards. Tapos, yung second na pinili namin is yung Changdeokgung Palace. Dahil, as per research, it's a masterpiece of Korean palace architecture. And true to its claim, ang ganda nga nung palace na ito. Sa susunod, nabalik namin, puntahan namin yung ibang palaces pa. Ubat na rin. Palace na maganda yung spring tsaka yung summer na palace. Dito sa doorway, pwede siya lang. Tip number 5, try the hanbok. So, if napanood nyo yung video, very reluctant nga ako mag-hanbok kasi gusto ko syempre yung panglalaki na damit yung suotin ko. Pero, baka kasi hindi pa sila open sa idea ng cross-dressing. So, nung nagpunta kami sa store, kung saan pwede mag-rent ng hanbok, syempre, tinanong ko na if pwede. And sabi nila, okay naman, just wear it properly
And wag mong babastusin kasi cultural dress nila yon, 'di ba? So, ayun, just wear it properly. And may iba rin naman ng mga nagko-cross dress. Both foreigners and I think Koreans yung iba na nakita ko. Anyhow, wala kaming binayaran dito kasi if mag-avail ka ng Discover Seoul card na dapat gagamitin namin sa transpo, madami pala siyang kasamang free admission sa mga tourist place nila, mga palaces and museums. Also, if papasok ka sa palace ng naka-handbook, free admission na. Ang ganda pa niya sa IG feed mo, di ba? So, yan. Tip number 6, Lotte World. Medyo pambata tong Lotte World. Naglaan lang kami ng half day to explore this. Wala naman ginastos kasi nga free admission siya sa Discover Seoul Pass namin. Pero kahit pambata siya, nanghihinayang ako na hindi namin siya masyado na-explore and hindi kami naka-enjoy ng ride ng masyado. If may mga kids kayo nakasama, whole day dapat kayo dito. Pero if tulad namin na gusto lang makita ang itsura ng indoor game park, pwede na yung half day. Bukchon Hanok Village. Sobrang ganda nitong area na ito. Pero yung pinaka-highlight talaga is itong strip na lakaran na ito. Dito madaming nagpipicture, yung mga nakikita nyo sa IG, dito yon. So pag nag-visit kayo dito, make sure to respect the place. Kasi nga residential ito. May natutulog, may nagpapahinga. So try not to be so loud. And may makikita kayong mga parang staff doon na talagang sasabihan kayo na be quiet, be respectful of the place. So, ayan. Act appropriately lang. Kasi nga, residential village siya. Tip number 8. Foldable bag. If napansin nyo, pagdating namin, check-in luggage lang yung dala namin. Pero meron kaming heavy duty na foldable bag na pwedeng pang hand carry. Hindi ko lang nakunan pero yun yung black bag sa left side ng video. So, nung ginawa itong trip, alam na namin na may mga bibilhin kami na pasalubong. And just in case mapuno ang luggage namin, yung mga clothes namin ilalagay doon sa bag para hand carry. Wag na wag kayong maglalagay ng mga pasalubong sa hand carry. Dapat lahat sa check-in. Para wala na kayong iisipin if pwede or not. Make sure lang na isara nyo maigi yung mga bottles or yung mga madaling mabutas. I-pack nyo maigi or paikutan nyo ng clothes para hindi siya mag-spill sa loob. Tip number 9. Local food all the way. As much as I love 7-Eleven, naalala ko nga, ito ay nag-originate sa Japan. Nag-offer din naman sila ng mga Korean originals, pero mas maganda if itry nyo yung local convenience store nila, like yung CU and yung GS25. Meron din mga street food na talagang makakatry ka ng Korean food. Tapos kahit nagkikrave na kami ng ibang cuisine or namimiss yung lutong bahay, piliin mo pa din na mag-Korean restaurant para malaman mo yung authentic taste, diba? Minsan ka lang naman magsa South Korea, so lubusin mo na. Tip number 10. Where to go instead. Nung ginawa namin yung trip talaga, nakikita ko to sa IG. Sobrang ganda. Yun yung Starfield Library. Pero pagdating namin doon, medyo hinayang. Kasi for me, it was not worth the visit. Yes, sinasabi ko na for me, it was not worth the visit. It's a 10-second of awe and then it's done. 10 segundo, ang ganda. Pero after, wala, hindi ko na siya ma-appreciate. Maganda siya to take picture for your IG, pero ang hirap din kasi ang daming tao. And then, nakaharang ka sa mga locals, yung mga taga South Korea na kailangan gamitin yung library. So, nakakahiya rin na magtagal ka sa isang place para lang mag-take ng pictures. So, technically, wala kang gagawin doon. Yung mga locals, andyan talaga to read and buy books. Pero if yun yung trip mo, sige, go lang. Just be mindful lang of yung mga
places or pauses mo within the area kasi nga it's a place they need to go to. Or scan the QR code and press the confirm button. Yung, ito to, RX code 217. Doon. Extra tip, train schedule. Yung flight namin pa Manila, binook namin is too early, parang 7:45 a.m. Ang mali namin, hindi namin alam na yung train from our hotel sa Myeongdong to Incheon Airport is until 12 midnight lang. Kala namin 24/7 siya umaandar. So, ang resume niya is 5:30 a.m. So, naisip namin kulang sa time kasi 1 hour yung biyahe. Almost same schedule din kung mag-airport bus limousine ka. Yung taxi, hindi naman obra kasi 1 hour yung biyahe. So, ang mahal ng fare nun if ever. So, wala kaming choice but to go to the airport same night and doon na lang kami matulog. Syempre, hindi siya masyadong convenient kasi hindi naman masayang matulog sa upuan, di ba? Hindi rin kami nakahanap ng capsule hotel or lounge inside the airport. So, ayun, sana nakatulong ako sa inyo kahit papaano. Enjoy sa mga travelers and hope to see you in my next 12 day of Christmas vlog. Enjoy! Bye!